Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kwento ng isang individual na sa kahahanap ng pagmamahal ng isang ama ay nabaliwala ang presensya ng kanyang ina. Siya ay si Ara. Teenager na ako nang maghiwalay ang aking mga magulang. At dahil mas close ako kay Papa, naging napakasakit sa akin ang nangyari. At ang naging coping mechanism ko ay ang magrebelde kay Mama. Ang hindi ko alam, pagsisisihan ko pala yun sa bandang huli. Nasaan na kaya si Ara? 2 araw na siyang hindi umuwi. Magda! Magda! Kuya Berto! Naglayas na naman ba si Ara? Oo! Eh kung ganun, siya talaga yata yung nakita ni Aida. Ha? Saan? Saan niya nakita si Ara? Palabas daw ng motel. Ano? Dito ka na kasi sa akin tumira. Oh, di ba may kasama ka dito sa apartment mo, Marco? Nakakahiya naman kung dito ako matutulog. Gusto mo paalisin ko sila? Para tayo na lang dito. Pwede ba yun? Oo. Pag ginusto ko, walang makapipigil sa akin. Ha? Ara! Mama mo? Lumabas ka na to. Teka ma, ano ba? Sumama ka sa akin! Ako? Ba't ako sasama sa inyo? Wala akong alam dito. Siya nagpumilit na sumama sa akin. Ano? Ano sinabi mo? O di ba ikaw naman ang nagsabing gusto mo sumama sa akin? Eh, kung may matino ka naman pag-iisip, bakit mo isasama ang anak ko? Ha? Alam mo, naka-uniforme pa yan, no? Estudyante yan! Ikaw, ano ka? Ha? Huwag mo akong sisihin. Sa oras na malaman kong pineperwisyo mo pa ang anak ko, malilintikan ka sa akin! Kailan ka ba titino, Ara? Ha? Mula na maghiwalay kami ng papa mo, puro na lang sakit ang ulo ang dinadala mo sa akin. Ilan na bang lalaki yan sa mga nakarelasyon mo, ha? Sama ka na sama sa kung kaninong lalaki. Wala ka na ba talagang pakialam sa sarili mo? Sa buhay mo? Sa ginabukasan mo? Ara! Pagod na ako sa'yo! Ay, di babayaan mo na ako. Aba! Sobra ka na ako! Sige, sampalin mo pa ako. Saktan mo pa ako. Sige. Kung napapagod ka na sa akin, bigay mo na lang ako kay Papa. Dahil sa kanya, mas gusto ko pa doon si Mama, hindi sa'yo. Hindi! Ay, Diyos ko! Hindi ko na alam ang gagawin ko sa anak kong ito. Mababaliw na yata ako! Bakit kasi hindi mo sinabi sa kanya kung nasaan si Ernel? Bakit natatakot ka bang mawala siya sa'yo? Hindi, kuya. Oh, eh bakit? Maaari ko naman talagang sabihin sa kanya kung nasaan ang ama niya. Pero pinoprotektahan ko lang siya. Ayoko masaktan siya. Ang pagtingin niya kay Arnel, perfectong tatay. Kaya galit na galit siya sa akin kasi akala niya ako ang may kasalanan kung bakit kami naghiwalay. Di hayaan mong malaman niya ang totoo. Kahit masaktan siya. Mas mainam lang yun para malaman niya ang totoo. Hindi kanya kamuyan. Hindi, ayoko, kuya, ayoko. Hanggang ngayon, hindi niya pa matanggap na naghiwalay kami ng papa niya. Kaya kung malalaman niya ang totoo, tiyak na matudurog ang puso niya. Ayoko mangyari yun. Hindi ko makakayang makita siyang nasasaktan. O eh, kesa naman ganito. Eh, para kayong mga aso't pusa sa bahay. Maya't maya naglalaya si Ara. Umaasa pa rin akong darating ang araw na mapagtatanto niya rin ang lahat. Ay, nako. Umaasa ako na makikita niya rin ang pagmamahal at ang pag-aaruga ko sa kanya para punan ang pagkukulang ng kanyang ama. Oh, ba't nandito ka na naman? Break na tayo, di ba?
Akala mo ba makikipagbalikan ako sa'yo? Asa ka. Eh, ba't ka nga naririto? Baka mamaya yan, sugurin na naman ako dito ng nanay mo, ha? Peram ng motor mo. No? Bingi ka na. Anong gagawin mo sa motor? Ano ba ginagawa sa motor? Gusto mo ba iluto ko? Piloso pa ka talaga. Kung ayaw mong pahiram, ihatid mo na lang ako. Saan? Anong oras ka uuwi mamaya? Agahan mo ha, birthday ng bunso natin. Oo, ilang ulit mo na akong niremind tungkol dyan. Siyempre, kasi makakalimutin ka. Sige, alis na ako. Magluto ka ng paborito ko, ha? Oo. Pa! Ha? Sino tinatawag niya? Ikaw yata. Sa'yo siya nakatingin eh. Kilala mo ba yan? Pa! Sino ka? Ako to, si Ara, anak mo. Excuse me. Baka naman nagkakamali ka. Asawa ko ng tinatawag mong papa. Pa, hindi mo ba ako nakaalala? Sorry, miss. Baka kamukha ko lang ang papa mo. Hindi kita kilala eh. Anong hindi kilala? Kilala mo kung ako ito si Ara, anak mo? Teka, Ay, huwag mong hilahin ang damit ng asawa Ano ko. ba? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang asawa ko. Sandali lang, sandali. Huwag kang may skandalo rito. Nakakahiya, oh. Nakakahiya? Kinakahiya mo ako? Sorry, miss. Kung may hinahanap ka man, pasensya ka na, pero hindi ako yon. Pasensya na, ha? Hindi akong papa mo. Gabi na, umiiyak ka pa rin. Maghapon ka nang umiiyak. Namumugto na yung mata mo. Wala kang pakialam! Ang sinasabi ko lang naman, baka kumapano ka na niya. Pabayaan mo ako! Gusto ko umiyak eh! No, di sige. Umiyak ka. Pero sumubo ka muna nitong pagkain. Oh, hindi ka pa nanananghalian. Sabi ko, pabayaan mo ako! Oh, may tumatawag sa'yo. Ayoko sagutin kahit na sino tumatawag! Okay. Pero gabi na, hindi ka pwedeng matulog dito. Nakakatakot ang mama mo eh. Oh, ayan. May nag-text pa. Tingnan mo na. Baka kung ano na yan. Oh. May tumatawag na naman. Ang kulit mo naman eh! Sabi na pabayaan mo lang ako! Okay. Oh, mama na. Baka makita na naman ako ng mama mo. Oh, Uncle Berto? Oy, bakit ngayon ka lang umuwi? Ha? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bakit mo? Ang mama mo, isinugod namin sa ospital. Bakit? Inatake siya sa puso. Ano? Marco! Marco, dali! Bakit? Padali mo na yung motor! Ihatid mo ako sa ospital! oo, sige. Sakay na. Bakit siya inatake sa puso? May sakit ba sa puso si Mama? Aba? Uncle, Inooperahan pa ba ang mama mo? opo. Saan ka ba kasi nanggaling? Hinanap ko si Papa. Nakita mo siya? Oo. Oh, ngayon. Alam mo na kung bakit hindi sa'yo sinasabi ng mama mo kung nasaan siya. Di pa rin. Bakit ba, Uncle? Tsaka, bakit tinatanggi ako ni Papa? Ayaw sana itong sabihin sa'yo ng mama mo. Dahil tiyak na masasaktan ka.
Pero panahon na siguro para malaman mo. Ang alin? Kasal na ang papa mo nang makilala niya ang mama mo. Ano? Hindi niya sinabi sa iyong mama ang totoo. Kaya nagkaroon sila ng relasyon. Pero nagtanga ang iyong mama dahil ayaw siyang pakasalan ni Arnel. Noon na siya nagsimulang magduda. Kaya nang malaman niya ang totoo, nakipaghiwalay siya sa papa mo. Hindi alam ng asawa ni Arnel na nagkaroon siya ng ibang karelasyon. Kaya nakiusap siya sa mama mo na huwag sasabihin sa iyo kung nasaan sila. Ano? Mahal na mahal ka ng mama mo, Ara. Ayaw kanyang masaktan. Sana makita mo kung gaano kanya pinrotektahan. Sana, yan ang doktor. Doc, excuse me, Doc. Kumusta po ang kapatid ko? Ma, I'm sorry. Patawarin mo ako. Dahil hindi ko man lang nakita lahat ng pagmamahal at pagsasakripisyo mo para sa akin. Masyado akong makasarili. Puro sama lang ng loob ko ang iniisip ko. Hindi ko inisip na nahihirapan ka rin. Na nasasaktan ka rin. I'm sorry, Ma. Kung alam ko lang. Sana sinamantala ko ang mga panahon kasama kita. Para maiparamdam sa'yo, mahal kita. Ma! Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ara, Uncle, si Mama. Wala na Mama ko. Mama na ako. Hindi niyo na maririnig ang paghingi ko ng tawad. sinabi ko na naman sa'yo, Ara. Mahal na mahal ka ng mama mo. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Nauunawaan ka niya. Ma! Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako. Wala nang masasakit pa sa tagpong yun. Alam ko na kahit paulit-ulit ko sabihin na mahal ko siya at humingi ako ng tawad sa lahat ng pagre-rebelde ko, hindi niya na yun maririnig. Matagal bago ko natanggap ang lahat. Pero tama si Uncle. Mahal ako ni Mama. At alam kong nauunawaan niya ako. Pero nanghihinayang ako sa mga panahong lumipas na hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na masuklian ang pagmamahal niya sa akin. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, huwag niyo akong tularan. Hanggat may pagkakataon, iparamdam ninyo ang pagmamahal sa inyong mga magulang. Huwag niyong hintayin nakaratay na sila bago niyo pa iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa inyo. Ako si Ara, at ito ang aking buhay.
Habang may pagkakataon, piliin nating magbahagi ng pagmamahal dahil hiram lamang ang ating buhay at hindi mainam na gugulin ito sa pagkamuhi, sama ng loob at galit. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Ara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Feli. Hindi kami nakapagkulayo ni Martin. Ulilang lubos na kasi siya. At ako naman, dahil naging sakitin na si Itay, kaya naman pinili ko magtrabaho na lang upang hindi na siya mahirapan pa. Hanggang sa maging mag-asawa kami ni Martin at magkaroon ng 2 anak. Kahit hindi kami mayaman, tahimik naman at masaya ang aming buhay. Oh, Cheryl, anak. Aba, bakit hindi ka ba nakabihis? Aalis na tayo. Nay, kaya na lang po mamasyal. Bakit? Teka, masama ba ang pakiramdam mo? Masakit po. Dibdib ko na. Ano? Papo. Nay, hirapan ako. Huminga. Oh, Diyos ko. Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ko alam, Nay. Sabihin na po namin, madalas ganito ko. Hindi maaari ito. Hindi na kami lalabas. Dadalhin ka na lamang namin sa doktor. Kailangan malaman natin kung bakit ka ganyan. Ano kaya ang resulta ng mga pagsusuring ginawa sa apo ko, Feli? Hindi ko po alam, Itay. Pero nag-aalala po ako sa anak ko. Natatakot po ako. Baka mabigat ang sakit niya. Mahirap talaga ang problema ang puso. Malamang, malaking gastos yan. Feli, Tatay Ompong. Ito na po si Martin, Itay. Oh, Martin, ano sabi sa'yo ng doktor? Oo nga. Ano raw ang sakit ng ating bunso, Martin? May sakit daw sa pusong anak natin. Ano ka? Oh, kaya pala lagi siyang hinihingal at nahihirapang huminga. Kawawa naman ang apo ko. Bata-bata pa pero may sakit na sa puso. Nangyayari daw talaga ang ganito, Itay. Yung ibang araw, nakikita ang sakit. Sanggol pa lang. May mga na-ooperahan na raw. Si Cheryl, anong dapat nating gawin para gumaling siya? Kailangan daw siyang operahan. Oh, Diyos ko. At malaking halagang kailangan natin. Saan natin nahanapin yun, Martin? Saan? Saan ka galing, Feli? Sabi ni Itay, kanina ka para umalis. Hindi ka na naman pumasok sa pabrika. Sa DSWD, Martin. Naghingi ako ng tulong. Anong sabi nila? Tutulong naman sila. Pero hindi raw nila maaaring sagutin ang lahat ng gastusin.
Marami din kasi silang tinutulungan eh. Naganap din ako ng tulong kanina. Pero walang makapagpahiram ng pera sa akin. Masyado raw malaking halaga yun. Baka raw hindi ko mabayaran. Anong gagawin natin, Martin? Gusto kong mailigtas ang buhay ng ating bunso. Ayoko siya mawala sa atin. Lolo, nasaan po sina inay at itay? Ang tatay mo, apo, pumasok sa trabaho. Ang nanay mo naman, nagpunta doon sa isang ahensya ng gobyerno at nagbabaka sakaling makatulong sila sa iyo. Kawawa naman sina inay at itay. Nahihirapan dahil sa akin. Apo, huwag kang umiyak. Baka makasama sa iyo. Naawa po ako sa kanila, Lolo. Dati, masaya kami. Pero ngayon, dahil sa pagkakasakit ko, malungkot na ang buhay namin. Apo, Nahinto na rin ako sa pag-aaral. Lolo, gagaling pa po kaya ako? Mabubuhay pa po kaya ako? mabubuhay ka pa, apo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Lagi ka lang mag-pray sa Kanya. Feli, halika na. Kumain na tayo. Alam ko hindi ka nakapagluto dahil may inaasikaso ka. Kaya bumili na lang ako ng lutong ulam bago pa ako umuwi. Ikaw na lang ang kumain, Martin. Wala akong gana. Mula nang malaman natin ang sakit ng bunso natin, lagi ka na lamang nagpapalipas ng gutom. Baka naman ikaw ang magkasakit yan. Martin, hanggang ngayon, hindi pa rin maoperahan ang ating anak. Araw-araw, daragdagan yung bill natin sa ospital. Anong gagawin natin? Huwag kang panghinaan ng loob. At huwag mo rin ipakikita kay Cheryl na nanghihina ka. Hindi makabubuti yun sa kalagayan niya. Hindi mo ako masisisi kung magkaganito ako. Ang bigat na problema dumating sa atin. Hindi bali na nga ako na lang ang magkasakit. Huwag lang ang ating anak. Makakaraos din tayo, Feli. Maniwala ka. Hindi ibibigay sa atin ng Diyos ang pagsubok na ito kung hindi natin kaya. Pero ano nga ang solusyon? Ano? George, marami na bang nakontak ang grupo ninyo sa mga kaklase natin ng high school? Ay, naku, marami na, Jonah. Oh. Oo, at excited silang umattend, ha? Well, very good. Ako din eh. Excited nang makita silang lahat. Ako man. At malaman ang nangyari sa kanila after 20 years. Kaya lang, uy, may isa tayong classmate na hindi ko alam kung a-attend eh. Sino? Si Feli. Oh, yung muse natin noon? Oo. Oh, bakit mo naman nasabi na hindi mo alam kung makakapunta siya sa reunion? Ayaw niya ba? Kasi matagal lang dinala sa bahay nila ng isa kong kagrupo yung invitation. Oh. Pero hanggang ngayon, wala siyang response. At ang balita ko pa, nasa ospital daw yung anak niya at may sakit. Ganun ba? Oo. Kawawa naman pala. Alam ko na.
Ako na yung kakausap sa kanya. At ililibre ko na rin siya sa contribution natin. Oh, Para masiguro natin ang pagdalo niya. ang galing mo talaga mag-isip. Okay yun, ayos yun. Hindi na siya makakatanggi. Ako nga si Feli. Sino sila? Feli, ako si Chona. Yung kaklase mo nung high school? Chona? Yes. Ay! Chona Rodriguez? Correct. Oh, Chona! Oh, ano, kumusta ka na? Eto, nagbabalik bayan. 2 buwan yung bakasyon ko dito sa Pilipinas. Sa US na ako nakabase. May family ka na ba? Oo, pero isa lang yung anak namin. Kasama ko sila dito ng husband ko. O, ikaw, kumusta ka na? Uy, may reunion tayo next week, ha? Oo nga pala. Nabasa ko yung invitation nyo. Pero nawala na sa isip ko ang tungkol dun eh. Kuwan, may mabigat kasi kami problema, kaya hindi ako makaka-attend. Tungkol ba yun sa anak mo? Nalaman namin na nasa ospital siya. Yeah. Oh, tsaka na. May sakit sa puso ng anak ko. Kailangan siyang maoperahan. Siya ang bunso namin ni Martin. Pati nga trabaho ko, napabayaan ko na dahil sa paghahanap ng makakatulong sa problema namin. Feli, huwag ka nang umiyak. Harapin mo ng masaya at matatag ang problema. Paano ako magiging masaya sa ganitong sitwasyon namin? Gipit na kami dahil sa problema namin. Maglibang ka. Mag-relax. Dumalo ka sa reunion natin. Wala ka namang aalalahanin sa contribution dahil sinagot na kita. Pero parang hindi ko kaya, Chona. Oo, Feli. Ang problema, hindi yan aalis sa buhay natin. Tayo ang dapat magpaalis sa kanya. At magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagharap sa kanya ng buong tatag. Sige, hindi masama umiyak. Pero naman, kung lagi mong gagawin yan at manghihina ka, aba yun ang mali na. Salamat sa inyo, Chona, George. Naging masaya ako sa reunion natin. Talaga? Kahit pa paano, nakalimutan ko yung problema namin. Napuna ko nga kanina. Tawa ka ng tawa. Buti naman yun. Lalo na nung sumayo kami ng grupo ko. Paano? Ang laki ng tiyan niyo. Oo nga. Loko. Ang tataba niyo pa. Ang titigas mo ng katawan na, ano ba yan? At least, no? Napatawa namin kayo. Ay, siya nga pala. Ay. Yung ibibigay nga pala natin kay Feli, Chona. Ay, oo, hindi ko nakakalimutan yun. Ito na nga, oh. Ano? Ayan. Anong ibibigay? Eto, kunin mo yung sobrang to. 100,000 laman yan. Mhm. Ano? Oh, makakatulong yan sa'yo. Feli, nag-ambagan kaming lahat na dumalo ng reunion. Para naman matulungan ka. Chona. Tutulong din sa inyo ang Rotary Club namin, ha? Nakausap ko na sila. Yes, pati yung foundation na connected kami ng husband ko. Maraming salamat sa inyo. Hmm. Hindi ko malilimutan ang kabutihan niyo. Talaga po, Inay? Magagamot na ako. Oo, anak. Tinulungan tayo ng mga classmate ko ng high school. Salamat naman po. Gusto ko na umuwi at makapag-aral po ulit. Magyayari na yun, anak. Basta ituloy mo lang ang pagpipray mo para maging matagumpay ang operasyon na gagawin sa'yo. Opo, Itay. Nay, pwede ko po kayang pasalamatan ang mga classmate ninyo. Oo naman, anak. Oo. At gagawin natin yun.
Feli, ang sabi ng doktor, maaari na nating iuwi si Cheryl bukas. Baka dahil naging tagumpay ang operasyon sa kanya. Salamat sa Diyos. Tiyak na matutuwa ang mga kaklase ko pag nalaman nila ang magandang balita. Alam mo, marami akong natutuhan sa naganap na ito sa buhay natin. Ako man, Martin. Mga aral na magiging lakas ko sa patuloy na pagharap sa buhay. Nasa kolehiyo na ngayon si Cheryl. Tunay ngang kung magiging matatag lamang tayo, ay matatagpuan natin ang kalutasan ng ating suliranin. Ako po si Feli, at ito ang aking buhay. Masaya at matatag nating labanan ang mga suliranin upang ito ay ating mapagtagumpayan. Mga nagsiganap, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, John Legaspi, at sa papel na Feli, Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang OFW na hindi lamang ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa ang kanyang naging malaking suliranin. Siya ay si Samantha. Nakatapos ako ng isang pre-law course kung kaya sinuwerte ako matanggap bilang isang paralegal sa isang malaking law firm sa Dubai. Sa nasabing bansa ko na rin nakilala ang aking napangasawa, si James. Pero dahil sa hindi magandang attitude ni James sa pinapasukan niya restaurant bilang crew, natanggal siya sa trabaho at napilitang umuwi ng Pilipinas. Isang taon pa ang lumipas, bago naman naaprubahan ang hiniling kong 2 buwang bakasyon mula sa 6 na taong pagsisilbi ko sa law firm. Samantha? Nasa airport ka na? Opo, Manang Betty. Pero gaya nga na nasabi ko po sa inyo, sa bahay muna ni James ako tutuloy. First time ko po kasi makikilala ang pamilya niya mula nang ikasal kami sa Dubai. Abay, sige. Basta kapag uuwi ka na rito sa ancestral house ng daddy at mami mo, tawagan mo agad ako, ha? Opo, Manang. Tatawagan ko po kayo, pangako po. O sige na, bye. Basta masasabi ko lang sa iyo, Samantha, sa mga araw ng pagbabakasyon mo, kung makikita mo man na masyadong malapit si na James at Marga sa isa't isa, huwag mong bigyan ng anumang mali siya. Mga bata pa kasi sila, maganda na ang turingan nilang magpinsan. Totoong sinabi ni tayo, Ate Sam. Kahit kami man ni Marga, close rin sa isa't isa. Pero mas close nga lang sila ngayon ni Kuya James. Lalo na sa maboting usapan. Ganun ba? Hindi rin namin pwedeng pabayaan si Marga. Nangako ako sa puntod ng tatay niya, sa bunso kong kapatid, na hindi namin pababayaan ang anak niya. Kaya dito na namin siya pinatira. Wala naman pong problema sa akin, Tay. Nauunawaan ko po. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Teka, may iba nga pala tayo ng usapan Yun ngang van na gusto kong mabili at gagawin kong pamasada.
Sana mabigyan mo na ako ng pan-down payment ngayon. Ate Sam, yung sinabi ko rin sa yung pang-down payment sa kursunado kong motor sa kasa, ha? Ay, sige po, Itay. Pagkatapos nating kumain, ibibigay ko po sa inyo yung pera. Ay, Tsaka, yung sa'yo rin, Baron. Yun. Hindi ko naman talaga nakakalimutan Ayos. yun. Oks na oks ka talaga, Ate Sam. Sabi ko naman sa'yo, Baron, itong Ate Samantha mo, ang pag-asa natin sa buhay. Yun. Wow! Ang gaganda ng mga damit na ito na uwi ng SME mo, James. Nagustuhan mo? Bagay na bagay sa akin yung mga design tsaka kulay, oh. Sige lang, kuha ka lang ng kuha. Basta lahat ng magustuhan mo, sa'yo na. Pati itong bagong cellphone na to, ha? Oo. Oh, ito pang mga alahas, oh. Sige na, lahat ng trip mo, go! Talaga? Oo! Baka naman magwala yung asawa mo, ha? Ano ka ba? Hawak ko sa leg si Sam. Talaga? Kahit kailan. Hindi niya po pwedeng kontrayan ang gusto ko. Sunod-sunuran sa akin ang gagang yun. Si Marga ba yung nakita kong nagmamadaling lumabas sa banyo, Baron? Ha? Yung nakatapis lang ng tuwalya? Ay, ewan ko, Ate Sam. Hindi ko sinapansin eh. Ang alam ko kasi, naliligo sa banyo ang Kuya James mo. Tinext ko siya kung nasan siya. Ang sagot niya, naliligo daw siya sa banyo. Ganun ba? Oo. Eh di, baka nasa banyo nga si Kuya. Kung ganun, ano at bakit galing si Marga sa banyo? Anong ginawa nila ron ni Kuya James mo? Aba, ewan, hindi ko alam. Pasensya na, Ate Sam, pero nagmamadali ako eh. May joyride kami ngayon ng tropa ko. Nakabala mo oras ko eh. Isang bagay lang ang gusto kong marinig mula sa'yo, Baron. Ano? May nangyayari ba sa pagitan ni Marga at ng Kuya James mo na hindi ko alam? Kung bakit kasi hindi kayo nag-iingat ni Marga? Paano kung magtuloy-tuloy nga ang paghinala sa inyo ni Samantha at putulan tayo ng sustento? O di damay-damay na tayo. Kaya nga kahit anong katok niya hindi ako lumabas ng banyo, hindi ba? Hanggat nagbabakasyon dito si Samantha, magtigil-tigil muna kayo ni Marga. Baka pare-pareho tayong maging nganga kapag natuklasan ng asawa mo yung mga ginagawa niyong magpinsan. Nahayaan ko na nga mga kabulastugan niyo, pero mag-ingat naman kayo. Hey, Sam! Sandali. Pwede ka makausap? May dapat ba tayong pag-usapan, Marga? Oy, yung nakita mo paghahalikan namin ni James na isang gabi, mga nakainom lang kami noon. Nadala lang kami ng kalasingan namin. Gusto mong paniwalaan ko yung sinasabi mo? Ganon? Oo naman. Walang mali siya yun, ano? So, ang gusto mong palabasin, cousins with benefits lang kayo ng asawa ko. Na kapag gusto nyo magtalik, kahit sa madilim na sulok ng kusina, okay lang sa inyo. Kaya dapat okay lang din sa akin. Ganun ba, Marga? Ay, wait, teka lang. Anong nagtatalik sa madilim na sulok ng kusina yung sinasabi mo? Wala akong alam dyan sa binibintang mo, ha? Kung hindi ko siguro kayo nakuhanan ng video, pwede mong ipagkaila. Sorry, Marga. Pero lahat ng kalaswaan na ginagawa nyo ni James, nakunan ko lahat ng pictures at videos. Kaya kung humantong man tayo sa demandahan, may mga ebidensya ako laban sa inyo. Ang tigas kasi ng tuktok ng dalawang yun eh. O ngayon, sino pa maghuhulog sa kanilang kumbat? Sa'yo nakapangalan nyo. Kayo lang, batay. Ako, yung kinuha ko rin hulugong motorsiklo sa kasa, sa akin din nakapangalan yun. Hindi lang yun. Pambira. Sino pa magpapalamon sa atin ngayon? Yun na nga eh. Tiyak sa natuklasan yung kabalbala ng kuya mo at ni Marga. Hindi na tayo susustentuhan ni Samantha. Sam, please naman. Huwag mo naman akong iwan. Pag-usapan muna natin lahat ng ito, okay? Enough, James.
Nung nasa Dubai pa tayo, marami na rin akong dahilan para hiwalayan ka. Dahil sa pangit na trato mo sa akin bilang asawa. Pero para sirain mo at ng pamilya mo ang dignidad at pagkatao ko, hindi na ako papayag. Naawa lang naman ako kay Marga. May suicidal tendency siya kaya kapag tinanggihan ko ang gusto niya makipagtalik, nagtatangka siya maglaslas at ayoko namang ako ang maging dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Kaya kahit magkadugo kayo, pinatulan mo ang mga kahinaan niya? Sam, kung alam mo lang, sinubukan ko na maglabanan ng kanyang kapusukan eh. Pero palagi akong nawawala ng lakas. Hindi ko may puliwanag kung bakit. Basta hindi ko alam. At dahil mahina ka, James, tulad ko rin, na nakuha mo ang kahinaan ng maging sunod-sunuran ako sa mga gusto mo. Pero ngayong nakilala ko na ang aking mga kalakasan, kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Maghiwalay na tayo. Alam ko, sinasabi mo lang yan pero hindi mo kayang gawin yan, Sam. Mamang driver, tara na. Paandarin nyo na ang taxi nyo. Malis na tayo rito. Teka, Sam, alam ko sa akin umiikot ang mundo mo. Hindi ka mabubuhay na wala ako kahit kailan. Sam, hindi mo nga kayanin mag-isa sa mundo. Nagkakamali ka, James. Oo. Minsan sa buhay ko naging mahina ako. At umasa ako sa iyo. Dahil inakala kong ikaw ang magiging kakampi ko sa lahat ng bagay. Pero natutunan ko rin ipagtanggol ang aking sarili. Upang madama ko ang kalagahan ko bilang isang tao. Lalo na laban sa isang katulad mong mapang-abuso. Samantha, sigurado ka bang isasama ko na sa sinisigaan ko mga tuyon dahon ng SIM card mong ito? Opo, Manang Betty. Para hindi na po ako makontak ni James at ng pamilya niya. Alam kong hindi nila matanggap ang pag-alis ko sa poder nila. Kaya gagawa sila ng paraan para mapabalik ako ron. Mabuti na lang. Hindi nila alam ang tungkol dito sa minana mong ancestral house na mga yumao mong magulang. Nang makita ko ang pagkaganid ni James sa lahat ng bagay, sa ilang taong pagsasama namin sa Dubai, natuto na rin ako maglihim sa kanya. Dahil siya kung nalaman niya ang tungkol sa bahay na ito, hindi niya ako titigilan para ilipat ito sa pangalan niya. Ang mahalaga, pinalaya mo na ang sarili mo sa kanya at sa pamilya niya. Minsan, hindi naman masamang isipin din muna ang sarili. Lalo na kung kailangan mong ipagtanggol ang iyong mga karapatan mula sa mga taong ibinabagsak na ang pagkatao mo. Tama po kayo, Manang Betty. At ngayong araw na ito ang simula. Malaya na ako sa dating buhay na matagal ko nang gustong takasan. Malaya na ako sa mga sakit na halos dumurog sa aking buong kamalayan. Malayang malaya na ako sa nakaraan. Pagkatapos ng hindi magagandang pangyayari sa pagitan namin ni James at ng kanyang pamilya, minabuti kong makabalik na agad sa Dubai para maharap ko na rin ang mga naiwan kong trabaho sa law firm. Sa pagitan ng mga abalang araw ko sa pagtatrabaho, inasikaso ko na rin ang proseso ng pakikipaghiwalay ko kay James. At sa mabibigat na sitwasyong naganap sa aking buhay, natuklasan kong ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring makaapekto ng malaki sa hinaharap ay ang patuloy na pagkatakot kong magdesisyon para sa aking sarili. Ako si Samantha at ito ang aking buhay. May mga pagkakataong ang pananampalataya sa kalakasang magpasya ng isang tao ang siyang pangunahing susi upang makamit niya ang kanyang kalayaan. Gayon din ang layuning muling magsimula
ng isang bagong buhay na payapa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Samantha. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royalas. Ito ang aking buhay. Magandang araw pong muli mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Mina. Mahirap ang maging katulong. Madalas na namumura, nasisigawan, at napagbubuhatan ng kamay. Ngunit ang pinakamasakit ay yung ipahamak ka ng sarili mong amo. Oh, Martin, honey, dapat magpagaling ka na para may kasama na ako na mamasyal. Lagi na lang tuloy ako mag-isang mamasyal kasi wala ka. Kaya malungkot ako. Ay, gusto ko na talagang gumaling, Jean. Pero ewan ko ba, parang lalo akong nangihina doon sa mga iniinom kong gamot. Huh? Oy, Mina, baka naman napapabayaan ang pag-inom ng gamot nitong sir mo, ha? Naku, ma'am, hindi po. Sinusunod ko po yung tamang oras at kung ano po ang binibigay niyong gamot. Yun po yung pinapainom ko kay Sir Martin. Abay, dapat lang. Para hindi naman masayang ang malaking sweldo mo rito. Ah, Martin, honey, huwag kang mainip, ha? Gagaling ka rin. Basta, huwag kang papalya sa pag-inom ng gamot, okay? Binigyan na naman ako ni Ma'am Jean ng gamot na ipapainom kay Sir Martin. Bakit ganun? Sa halip na gumaling, lalo pang nanghihina ang amo kong lalaki doon sa pinapainom ni Ma'am Jean. Counting pa natin na lang, Dave. Makakapagsama na rin tayo. Si Ma'am Jean, may kausap sa cellphone. Oo, sabi ko sa iyo eh. Mahina na si Martin. Dahil sa mga binibigay kong gamot na ipinapainom naman ang tanga kong katulong. Naku, ano daw narinig ko? Oo, wait ka lang. Kapag patay na si Martin, malaya na tayo. Magiging atin pa ang kayamanan ng uklubay kong ganun? asawa. Nilalason ni Ma'am si Sir Martin. Yes. Para makapagsama na sila ng lalaki niya. Sorry ito. Napakasama niya. At ako pa, ang ipinapahamak niya. Sir Martin, magpapaalam na po ako sa inyo. Aba, alis ka na rito, Mina. Opo, sir. Nagsabi na po ako kay Ma'am. Oy, bakit naman aalis ka na? Kasi po, hindi ko po kayang dalhin yung natuklasan ko. Bakit? Anong natuklasan mo? Eh, sir, nilalason po kayo ng asawa niyo sa pamamagitan ng mga gamot na binibigay niya sa akin para ipainom sa inyo. Mina? At ginagawa niya po yun para maging malaya na sila nung kanyang kalaguyo. May lalaki si Jean. Ano ko, sir, inakunan ko po sila ng picture na naghahalikan ho. Minsan dinalaw siya nung lalaki. Oh, Diyos ko.
Tama pala ang mga anak ko sa pagtutol na pakasalan ko siya. Sir, kinausap ko na po yung mga anak niyo tungkol dito. Sila na po ang bahala sa inyo. Tama lang yung ginawa mo, anak. Sinabi mo sa pamilya niya ang lahat. Naaawa po ako kay Sir Martin. Kasi para ko na po siyang lolo. Kaya bago po ako umalis doon, talagang sinikap po pa rin matulungan siya. Yung mga anak na po ni Sir ang kikilos para matigil yung masamang ginagawa ni Ma'am Jean. At hindi nadamay ka pa ng babaeng yun sa masama niyang gawa. Kaya nga po natakot ako eh. At kahit na po malaki pa yung sweldo ko doon, hindi po ako nagdalawang isip na lumayas. Ay, anong balak mo ngayon? Dalawa kayong katulong dito, Mina, ha? Pareho kayong may solong kwarto at may malaking sweldo, ha? Salamat po, Sir Rando. Ang gusto ko lang maging mabait, masipag at masunurin ka. Opo, Sir. Makakaasa po kayo. Dalawa lang kami ng asawa ko na asikasuhin nyo at siyempre, itong malaki naming bahay. Ay, Sir? Hmm. Wala po pala kayong anak ni Ma'am? Meron. Ah? Meron. Pero wala siya rito. Pero makikilala mo rin siya dahil tulad ng isang katulong, isasama rin kita sa aking anak. Ikaw pala ang bago namin, Jimay. Asan yung mga padala ni na daddy at mami? Narito po lahat, Sir Bimbo. Ah. Bakit ganun? Po? Bakit kulang to? Ay, hindi ko po alam, Sir. Binigay lang po sa akin yan ni Sir Rando. Kasi nga, hindi po siya makakapunta dito ngayon. Sabihin mo sa kanya, ipadala agad ang kulang na hinahanap ko. Alam naman niyang kailangan ko yun, ah. Ano po ba yun, Sir Bimbo? Para maipaalala ko po sa daddy niyo. Alam na niya yun. Ha? Huwag ka na magtanong. Bilanggo pa lang anak ng amo ni Mina. At sabi niya na bilanggo yun dahil sa pagpatay at pagdudroga. Oh, Diyos ko, nakakatakot naman ang mga nagiging sitwasyon ng anak ko. May magagawa lamang sana ako para ialis na siya sa pagiging katulong. Ginawa ko na. Kaya lang, may mga utang pa kami dapat bayaran dahil sa pagpanaw ng aking asawa. Oh, Diyos ko. Ikaw na po sana ang bahalang mag-ingat sa aking anak. Eto ha. Dadalhin mo ang mga ito kay Bimbo. Dadalhin ko po yung maliliit na sachet na to sa kanya. Kailangan niya ito. May mahalaga akong meeting ngayon, kaya ikaw na lang ang magdala sa kanya. Sir Rando, Ano? huwag po kayong magagalit. Shabu po ba ito? Oo. Naku, baka po mahuli ako, sir. Hindi. Ilagay mo sa panty mo para hindi makita. Hindi na titingnan yan. At saka, may inaabutan din ako sa loob, kaya wala kang magiging problema. Naku, sir, papapasensya na ho. Anong pasensya? Hindi ko po kaya yung inuutos nyo. Natatakot ako. Teka nga. Mamaya mahalata ako, mahuli pa ako. Dadalhin mo ba ito sa anak ko o hindi? Sir, Ha? Hindi kita bibigyan ng tanghalian at hapunan. Ha?
sundin ang utos ni Sarando. Naging malupit na sila sa akin ng asawa niya. Lagi nila akong kinagagalitan at sinisigawan. Kahit sa konting pagkakamali ko lang. May pagkakataon pa din nila ako pinapakain. Hindi ko na kaya ito. Tatawagan ko si Inay. Sana sagutin niya ang cellphone. Hello? Mina? Oh, anak, napatawag ka. Tay, Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? sundan niya na po ako dito. Bakit kailangan niyo pa magsama ng pulis? Kukunin niyo lang palang tamad yung anak. Gusto ko lang humakatyak na makalalabas ho kami ng maayos dito ng aking anak. Ba't Pinagmamalupitan niyo siya. Hindi pinakakain. hindi totoo yan? Tamad siya, kaya nagagalit kami sa kanya at may pagkatanga pa. Hindi pa rin tama na hindi niyo siya pakainin at murahin. Kaya kukunin ko na ho ang aking anak. Salamat, Inay. Kinuha niyo ako agad sa bahay na yun. Hirap na po ako doon. Agad akong kumilos ang matanggap ko ang tawag mo. Mabuti na lang, tinulungan ako ng ating kapitbahay na pulis. Inay, Huwag ka nang umiyak, anak. Narito ka na sa atin. Dito wala na magmamalupit sa iyo. ayoko na pong mga buwan. Baka pag hindi pa ako umalis sa tabahong ito, mapapahamak na po ako sa susunod. Kung ano man ang iyong pasya, susuportahan ko, anak. Magbubukas na lang po ako ng karinderya. Gagamitin ko pong puhunan yung konti kong naipon. Abi, sige, anak. Mabuti nga yan. Kikita ka na, hindi pa tayo magkakalayo. Hindi na nga ako nangamuhan. Pinagbuti ko na lang ang binuksan kong karinderya. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Meron lang po akong nais ipanawagan. Sa mga amo na nakikinig ngayon, sana po huwag niyo namang ipahamak ang inyong mga katulong. Kahit naman po alipin, hindi dapat ipahamak. Hindi po ba? Ako po si Mina at ito ang aking buhay. Biyaya ang may mabuting kasambahay, kaya dapat sila rin ay tratuhin ng tama. Makarag Siganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Mina. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucel. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Salma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalakad ng tatlong kabataang piniling sundan ang kanilang mga hilig sa buhay sa kabila ng pagtutol ng mga taong nakapaligid sa kanila. At ang isa po ay si Ronron.
Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-drawing. Dati, libangan ko lang. Pero nitong pandemic, naisip namin ng 3 kong kaibigan na pagkakitaan na rin ang aming mga talento. Hi guys! Ngayong araw, ipapakilala namin sa inyo ang lodi naming 3 pagdating sa painting. Si Lolo Pidong! Ano yan? Lo, tingin kayo sa kamerang hawak ni Aya. Kaway kayo! Oh, hello! Ayos! Ang galing nyo talaga, Lo. Ngayon, Lo, may itatanong kami sa inyo. Anong tanong? Kailan po kayo nagsimulang matutong magpinta? Bata pa ako. Siguro, yung mga edad na gaya nyo ngayon. Talaga po? Gaano nyo naman po katagal ginagawa ang isang painting? Depende. May ibang matagal gawin, may ibang mabilis lang. Minsan 1 oras tapos na eh. Wow! Narinig nyo guys? 1 oras lang. Ang bilis! Sige nga po, Lo. Maaari po bang magpinta kayo ngayon para makita ng mga viewers namin dito sa vlog na to? Naku, wala akong available na canvas ngayon. Ay, ganun po ba? So ayan guys, abangan nyo sa part 2 sa susunod na vlog natin. Ipapakita namin sa inyo kung paano mag-paint si Lolo Pidong. Oops! Huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Bye-bye! Ay, ang ikli naman ng episode natin na to ngayon. Ayos na yan. May susunod pa naman eh. Lolo, aalis na po muna kami. Ron! Ay, si Mama. Hinahanap na ako. Aya, pupunta na lang ako sa inyo mamaya Isasama ko si Vince. I-edit mo na yan Oo, sige na, bilisan mo na. Galit na naman ang mama mo. Ang sabi ko sa iyo, mag-aral ka. Hindi pa nailakwatsa. Naman. Hindi kami naglalakwatsa. Nagvo-vlog kami ni Aya. Mapapakain ka ba ng kabablog mo yan? Ma, yung kaklase namin, nag-post lang ng video tungkol sa ginagawa niyang mga artwork. Ngayon, marami nang kinikita. Kasi may mga tumatawag sa kanya at nagpapagawa ng mga kung ano-ano. Nagsasayang ka lang ng oras sa kalokohan mo yan. Tingnan mo. Hindi ka nga makapaglaban ng damit mo. 20 anyos ka na, ako pa rin ang nagkukusot ang brief mo. Tigil-tigilan mo ko dyan, Ron, ha? Maglinis ka sa kwarto mo. At ilabas mo yung mga punda at kumot. Dahil maglalaba ko. Opo. Baka gusto mo, ikaw itong sabunin ko. Ang ipipicture naman natin ngayon, may nag-comment sa isa nating video, tatanong kung pwede raw ba nating ipakita kung paano mag-drawing ng mata na parang totoo. Ayos. Yan na ang gawin natin ngayon. Aya, ready na ang cellphone mo? Naku punong-puno na yung memory ko. Ay, delete mo na kasi yung ibang video. Sigurado kayo? Hindi na ba natin kailangan to? Yung mga nauna nating video, delete mo na. Ron, ikaw na gumawa nito Mas magaling ka mag-drawing ng ganitong mata Marami rin kasing nahihirapang gumawa ng mata. Sige. Paborito ko pa namang gawin yan. Bilisan na natin. Kasi baka bumalik yung mama mo galing palengke. Aya, ano ba? Matagal pa ba yan? Ayan eto na. O sige na, mag-ready ka na. Ron! Si ate, teka lang bakit ate? Anong ginagawa niyo? Nagsushoot kami ate. Ganun. Kala ko kung ano nang ginagawa niyo doon muna ako kay Lolo Pidong, Manghihingi akong almusal. Kapag hinahanap ako ni Mama, sabihin mo na doon ako kay Lolo. Oo ate, basta wag mo ko isusumbong kay Mama. Baka makagalitan na naman ako kapag nalaman nagbe-video kami ni Aya at Vince. Tingnan mo. Puro ka drawing, puro ka video. Ni makapagwalis dito sa bahay, hindi mo magawa. Ma. Ako na, Ma. O, tingnan mo. Ang atitinan mo pa ang bagawa rito sa bahay. Galing pa yan sa trabaho. Ron, sige na. Doon ka na sa kwarto mo. Oo ate. Ma,
Hayaan mo na si Ron. Yun naman ang hilig niya eh. Ano ba maitutulong niya sa kanya? Nagsasayang lang ng oras yan eh. Dapat nag-aaral siya na maayos. Lalo na ngayon, online class sila. Abay, mas mahirap kung hindi siya magsa-self-study. Kaya lang imbes na mag-aral, kung ano-ano ang ginagawa. Ma, mas mabuti na yan. Kesa naman nagbubulakbul yun. Isang uri din na pagbubulakbol yung ginagawa nila eh. Kapag pinigilan niyo si Ronald sa gusto niyang gawin sa kanyang buhay, baka lalong magrebelde. Hayaan mo na lang. Total, nakikita ko naman yung mga video na pinopost nila. Maganda naman yung content. Gusto lang talaga nilang turuan yung mga kapwa nila aspiring artist ng mga simpleng tips sa pagdodrawing. Nakita niyo na ba yung gawa ni Ron? Paano ko makikita? Ang dami kong ginagawa rito sa bahay. Kasi hindi naman ako tinutulungan ng kapatid mong yan. May talento si Ron. At mas maganda kung mahahasa niya pa yung talento niyang yun. Sayang lang kung hindi yun magagamit. Kaya ang payo ko sa inyo, Ma, hayaan niyo lang siya sa gusto niyang gawin. Lo, mas sanay kasi ako mag-drawing. Pwede bang turuan mo na rin ako mag-paint? Sige. Basta ba magpabili ka sa mama mo ng mga materyales? Dahil yung mga gamit ko rito luman-luma na. Ilang dekada na ako nagpipinta. Isa pa, hindi na ako bumibili ng mga bagong gamit. Baka bukas makalawo mamatay na ako. Sayang yung mga gamit, di ba? Pwede niyo naman pong ipamana sa akin eh. Loko ka talagang bata ka, Pero sa tingin ko po, mahaba pa ang buhay niyo, Lo. Kasi masayahin kayong tao. Tsaka kapag nalulungkot kayo at naaalala niyo si Lola, nagpipinta kayo. Nako, sana'y magdilang anghel ka. Kaya sige na po. Bumili na po kayo ng bago mong gamit. Wala akong pambili. Madalang nang nagpapagawa ng painting ngayon. Ganito na lang po, Lo. Tutulungan ko kayo. Paano? Kompleto yan ha, Ron? Wow! Salamat talaga, ate! Nasasakal ako. Ikaw naman kumatayakap. Ano ba? Ang saya-saya ko talaga, ate. Makakapag-paint na kami ni Lolo Pidong. Hindi na lang drawing ang matututunan ko. Ngayon, pati na rin pagpipinta. Ay. Basta yung pag-aaral mo, ha? Huwag mong pababayaan yan. Promise, ate. Promise. Sige, alis na ako. Ate, alam ba to ni Mama? Hindi. Di ko naman kailangan magpaalam sa kanya. Bakit? Ay, wala naman. Baka lang kasi makagalitan niya na naman ako, tapos madami ka pa. Hindi. Basta ang siguraduhin mo lang, mapagsasabay mo ang pag-aaral at ang hilig mo na yan, ha? Oo, ate. Ron! Ala! Ron! Oh, Ala! Vince! Bakit ka tumatakbo? Nakita niyo na? Ha? Alin? Wait lang, Vince, ha? Humingin ka muna. Ano? Yung video natin tungkol kay Lolo Pidong habang nagpipinta, ang daming shares. Ha? Oo! Naka 10K na! Pati yung video nating dalawa! Talaga? Oo! Titignan ko! At saka may mga nag-chat din sa akin kung pwede raw bang magpagawa ng painting kay Lolo Pidong. Tapos, kung magkano raw ba? Ba? Ipagre-regalo daw nila. Tapos, kung kaya daw ba nating i-sketch yung pictures nila para raw ipang-display nila sa bahay. Uy, totoo nga Ron! Oo, yan. Yes! Sa wakas, pagkatapos ng napakarami nating trials and error, yes! Ano bang ingay yan? Ma! Ang ingay nyo tatlo, ha? Ma! Marami nang nakakita ng videos namin. Kapag
Pag kumita na kami dito, ma, matutulungan na kita. Kahit konti, pwede tong makatulong para mabawasan ang gastos mo sa tuition ko. Oh, dapat naka-face mask kayo ha kapag papasok ha. Matanda na kasi lolo namin. At saka teka lang, isang customer lang yung pwedeng pumasok. Pagkatapos niya, tsaka kayo papasok, okay? Sige po. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, ate, ha. Wala yun, Ron. Anong wala? Pero mong ipinatayo natin itong maliit na shop namin ni Lolo. O yung grades mo, kumusta naman? Baka nahihilig ka na tuloy sa negosyo nyo ni Lolo Pidong at nung dalawa mong barkada, tapos yung grades mo eh. Hindi, ate, ha. Panay 1.25 nga ang grades ko, eh. Talaga? O di ayos. Salamat sa suporta mo sa amin, ate. May kanya-kanya tayong talent. Ikaw, yung talent mo, biyaya yan ng Diyos sa'yo. At dapat gamitin mo yan para maging blessing ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Kung kailan naman pandemic, tsaka pa kami ng lolo ko nagkaroon ng pagkakakitaan. Ngayon, may mga nagpupunta sa amin para magpagawa ng painting o kaya naman ng sketch. Eh si mama, kung dati kumukontra, nang nakita niyang ginagamit namin para sa ikabubuti namin ng aming mga talento, ay sumuporta na rin. Nag-share na rin nga siya ng mga videos namin eh. Gaya ng sabi ni ate, ang talento natin ay dapat ginagamit at hindi tinatago. Ako po si Ronron at ito ang aking buhay. Kung ang isang tao ay may kakayahan, nararapat lang na ibahagi niya yun upang hindi kalawangin at higit sa lahat upang maging inspirasyon din para sa iba. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, at Angelo Alcantara sa papel na Ronron. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Irene. Bata pa ako, itinatak na ng aking ama sa isip ko na ako ay magiging somebody paglaki ko. Pero gumuho ang pangarap na yon nang mabuntis ako sa edad na 19 anyos ng isang lalaking hindi ako kayang panagutan. Doon nagsimula ang kalbaryo ng aking buhay at tila ang walang humpay na mga pagsubok. Ronnie, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo ko iiwan. Panagutan mo ko. Kapag umuwi ako sa bahay ng ganito at malaman ni Papa na walang amang sanggol nito sa sinapupunan ko, papatayin niya ako. Irene, hindi kita maaaring panagutan. Bakit? Sabi mo mahal mo ko. Hindi pa totoo yung mga sinabi mo sa akin? Totoo. Mahal kita. At gusto ko rin makasama kayo ng magiging anak ko. Kaya lang eh. Kaya lang ano? Irene, may asawa ako. May asawa ka? Oo. At patawarin mo ko. Hindi ako nagsabi ng totoo sa'yo kasi natatakot ako na baka iwan mo ko. Irene, mahal kita. At kung wala sana kaming mga anak, iiwan ko si Rika para sa'yo. Sabi
Sabi mo, mahal mo ako. Oo, mahal kita. Sabi mo, mahal mo ako. Mahal mo ako. Pero bakit ka nagsinungaling sa akin? May asawa ka na pala, may anak ka na pala. Kung gano'n, bakit niligawan mo pa ako? Bakit hinayaan mo mahulog ang loob ko sa'yo? Walang iya ka! Ay, tawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadyang... Hindi mo sinasadya. Umalis ka na ngayon din sa harapan ko. Umalis ka na! Kung hindi, mapapatay kita! Nahilo ka ba sa biyahe? Galing ka ba probinsya? Bakit nagsusuka ka? Ay, communal ang CR dito. Kaya bawal maglabas sa loob. Kung maglalaba ka, doon ka sa ibaba. May gripo doon. At pwede ka na rin doon magsampay. Sige po. Namumutla ka rin ah. Teka, ilan taong ka na ba? 19 po. Saan ka nag-aaral? Magtatrabaho po ako. Magtatrabaho? Ibig mo sabihin, tumigil ka sa pag-aaral para magtrabaho lang? Ganon? Bakit? Pwede ko na bang makuha po yung susi ng kwarto ko? Ah, sorry. Oo nga pala. Eto, oh. Salamat po. Maiwan ko na po kayo. Parang may kakaiba sa batang ito. Kung hindi ka nabuo, sana kasama ako sa mga aakyat ngayon sa stage. Sana makakakuha na naman ako ng medalya. At matutuwa na naman sa akin si Papa. Wala akong puwang sa mundong ginagalawan ko ngayon. Hindi ka dapat narito. Bakit kasi nabuo ka pa? Ayaw naman sa'yo ng ama mo. Dapat hindi ka na lang nabuo. Ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo. Buntis ka, Irene? Opo. Ay, sino aman yan? Pati po ba yan kailangan nyo rin malaman? Ay, hindi naman. Mabuti ka pa. May magiging anak ka na. Alam mo, yung anak ko, 5 taon na silang kasal ng asawa niya. Pero hindi pa sila nagkakaanak. Gusto ba nilang magkaanak? Abay, siyempre. Kaya nga sila nagpakasal. Dahil gusto nilang bumuo na isang pamilya. Kaya lang, hindi naman sila binigayaan ng Diyos ng anak. Gusto po ba nilang magkaroon ng anak? 4 na buwan mula ngayon? Ha? Namumula ang balat niya. Kumusta ka? Baby boy? Ang laki mo bata. Pero paano ka nagkasya sa tiyan ko? Irene! Ha? Kumusta ka? Okay lang ako. Ate Vina. Hello, Mark Jan. Mark John? Oo, Mark Jan ang pangalan niya. Cute niya. Pwede ko ba siya kargahin? Sige. Akin na. Halika. Kumusta ang anak ko? Sa wakas nakita ka rin ni Mama. Excited na si Papa na makita ka. Huwag ka muna magagagalaw, Irene. Baka mabinat ka. Eto, di na lang kita ng mainit na sabaw.
Salamat po. Ang putla-putla mo. Bakit kasi hindi ka umuwi muna sa inyo? Nakapanganak ka na naman. At wala naman sa iyo yung bata. Malay mo, baka matanggap ka muli ng papa mo. Aling Cora, Bakit? anong naramdaman ninyo nang una niyo makita si Vina nung ipinanganak mo siya? Masaya. Sobrang saya. 9 na buwan ko siyang dinala sa akin sinapupunan. Nang makita ko siya, wow, talo ko pa ang nanalo sa loto. Basta, wala akong pagsidla ng saya. Mahirap ipaliwanag ang kaligayahan. Pero alam mo, hindi doon natatapos ang lahat. Kapag nakita mo yung mga first time ng anak mo, mas masaya yun. Halimbawa, yung unang beses na bibigkas siya ng mama. Yung unang beses na dadapa siya. Unang beses na mauupo. Maglalakad. Bakit nga itanong? Irene, bakit ka umahagulgol? Ang anak ko. Ang kawawa kong anak. Oh, Irene, Kuya Greg, naparito ka sa bahay. ang anak ko. Ha? Irene? Um, Oh, napasyal ka. Ate Vina, Teka. Bakit ka lumuluhod? patawarin mo ako, Ate Vina. Eto ang perang kabayaran ng anak ko. Ha? Sinasauli ko na. Ano? Nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na lang sa akin ang anak ko. teka muna, Irene. Nababaliw ka ba? May usapan tayo. Kuya Greg, maawa kayo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Wala akong pakialam kung habang buhay ako hindi kilalaning anak ni Papa. Wala na akong pakialam doon. Kung kailangan ko magtrabaho 24 oras para lang mabuhay kami ng anak ko, gagawin ko yun. Ang mahalaga, kasama ko ang anak ko. Paano? Kung ayaw ko siyang ibalik sa'yo. Kung ayaw mo siyang ibalik sa akin ngayon, araw-araw akong pupunta rito. Luluhod, magmamakaawa sa inyo. Noong ipinagbubuntis ko siya, ilang ulit kong tinangka magpakamatay. Ilang ulit kong tinangkang tapusin ang buhay ko. Pero kapag naiisip kong may munting buhay sa loob ng tiyan ko, nanghihina ako. Hindi ko magawang uminom ng lason o kaya naman ay tumalon sa tulay. Sa panahong wala na akong pag-asa, siya ang kaisa-isang dahilan kung bakit nagagawa kong bumangon araw-araw. Sa kabila ng lahat, nagawa ko siyang ipagbili sa inyo. At pinagsisisihan ko yun. Pinagsisisihan ko yun. Ate Vina, Kuya Greg, nagmamakaawa ako. Ibalik niyo na lang sa akin ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Bagamat disappointed, ibinalik na rin sa akin ni na Ate Vina at Kuya Greg ang aking anak. Ngayon, 5 taon gulang na siya.
nakabalik na rin ako sa aming bahay at natanggap na rin ni Papa ang aking sinapit na kapalaran. Masasabi kong hindi ko man natanggap kaagad ang pagdating niya sa buhay ko. Pero ngayon, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit mahirap, nakakaya kong pasanin at lagpasan ang bawat pagsubok. Ako, si Irene. At ito ang aking buhay. Isa sa mga pinakadakilang pag-ibig dito sa mundo ay ang pag-ibig ng isang magulang, lalo na ng isang ina. Ang pag-ibig na ito ang dahilan kung bakit nagagawang magsakripisyo, bumangon sa pagkakadapa at magpatuloy sa kanyang buhay ang isang tao. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at